Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang manhwa series na pinamagatang Solo Max Newbie. At ito nga po ang chapter 12 to 15 ng naturang manhwa series. Kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Sa pag-uumpisa nga ng kabanata ay ipinakita sa atin ang isang manlalaro na kasalukuyang nakikipaglaban sa napakaraming bilang ng mga goblin at gamit ang lakas ng kanyang depensa at opensang tinataglay ay madali lamang niyang napapaslang ang lahat ng mga nasa kaniyang kasalukuyang direksyon. Ang kaniyang naging aksyon ay agaran nga rin niyang in-upload sa kanyang account at umani ng napakaraming positibong komento at hindi makapaniwala na sa loob lamang ng 15 oras ay magagawa niyang i-clear ang nasabing bahagi ng dungeon. Ang nasabing video ay umabot nga kaagad ng million views na labis ng ikinatuwang mapag-alaman. Ang pangalan nga pala ng nasabing individual ay Myungwan, na pinuri nga rin ng kanyang mga kasamahan sapagkat siya nga raw ang laman ng forum ng Tower of Trial sa ngayon. Gayon din ay nagbunga nga raw ng positibong resulta ang kanilang pakikipaglaban sa mga goblin at madali silang makakakolekta ng 1,000 barya mula sa naturang bagay. Subalit ang nasabing papuri ay hindi naman mag-isang tinanggap nito, bagkus aniya ay dahil nga raw iyon sa kanilang pagtutulungan. Ayon pa nga sa isa nitong kasamahan na malamang nga daw ay walang makapupuna na ang nasabing in-upload na video ay edited na at iisiping mag-isa niya lamang tinapos ang nasabing bahagi ng dungeon. Maya-maya ay napukaw ang kanyang atensyon mula sa isang komento sa kanilang in-upload na video na kung saan ay hindi nga raw maiksi ang 15 oras sapagkat mayroon nga daw siyang kilala na nagawa lamang itong i-clear sa loob lamang ng 5 oras mga master. Hindi naman nagpa-apekto dito ang nasabing binata, bagkus nasambit pa nga niya na ang mundo talaga ay puno ng mga bashers. Subalit ang isa naman niyang kasamahan ay kinuha ang kanyang atensyon buwat sa may isang bagong upload na video nga raw na kabilang sa Hall of Fame. At ang kanilang isinagawang video ay agarang natabunan at naungusan nito. Hindi nga makapaniwala etong si Myungwan mula sa nasabing pangyayari at maging siya ay katulad nga rin ng mga taong nagkokomento sa video na hindi rin makapaniwala na may isang individual na sa kasalukuyan ay mayroon ng sandata o punyal na nagtataglay ng plus 10 points pagdating sa damage na kayang gawin. Pagkatapos ay muling ibinalik ang eksena sa loob ng labyrinth, 10 minuto na ang nakakaraan, kung saan eto nga si Jinyuk ay inatasan ang dalawa na aniya ay makinig nga raw sa kaniya ang mga ito ng mabuti at huwag maging tila ba mga rebulto lamang. Gayun din, dapat nga raw nilang isagawa ang dapat nilang gawin. Kinakailangan daw nilang mangolekta ng mga lumot upang gawing higaan. Gayun din, maganap ng maliliit na sanga upang makalikha ng apoy habang wala namang magawa etong sinahana, kundi sundin ang kautosang ibinigay sa kanila nitong binata na tila ba nang iinis pa. Pagkaalis nga ng mga ito ay agarang sinimulan na nitong si Jinyuk na isagawa ang paghahanda para sa isang partikular na bagay. Kaniya munang sinigurado at pinagmasdan ang kasalukuyang mga barya na kaniyang pinangahawakan at kasabay na nagsimulang mamili ng iba't ibang mga items katulad na lamang ng isang pirasong enchanted tarot cards, isang lumang tansong susi, piraso ng wooden wagon wheel at 10 piraso din ng lottery refinement scroll mga master. Napangiti nga siya habang isinasaad na malamang para sa ibang mga manlalaro ay mga basurang items lamang ang kanyang binili at walang sino man ang magnanais na bilhin ang ganoong mga bagay. Subalit ang tunay nga raw na halaga ng mga ito ay nakabatay sa kung papaanong kaparaanan sila magagawang gamitin. Kaniya ngang sinimulang pagsamasamahin ang mga naunang 3 items na kanyang binili na kung saan ay matagumpay nga niyang napalabas ang tinatawag na Fortuna, the Goddess of Luck Wheels Fortune. Labis nga siyang nasiyahan sa kanyang naisagawa at kasabay na inilabas din ang kanyang pagmamay-aring punyal at isinaad na hindi nga raw mauunawaan ng isang manlalaro ang kahalagahan ng paggamit ng swerte kung hindi niya malalaman ang limitasyon nitong tinataglay. Subalit alam nga raw niya ang nasabing bagay, buwat na ang lahat ng mga ito ay kaniya nang naranasan at naisagawa sa nakaraan. Muli niyang ginamit ang mga natitira niyang items na binili kanina at ito aniya ang siyang magsisiguro ng 100% ng tagumpay na kaniyang isasagawa. Kaniya nga raw gagamitin ang kanyang swerte sa kanyang punyal na pagmamay-ari at makalipas nga lamang ang ilang saglit ay ipinahayag na ng system na siya ay nagtagumpay at ang kanyang kasalukuyang sandata ay nagtataglay na ng plus 10 points. Ipinahayag nga rin sa kaniya ng system na siya pa lamang ang kauna-unahang manlalaro na nakagawa ng ganong klase ng sandata, kung kaya't makatatanggap siya ng 5,000 barya at ang naturang pangyayari
ay maitatala nga rin daw sa Hall of Fame sa susunod na araw. Wala namang paki dito etong si Jin-Hyuk na kasalukuyang sinusubukan na nga ang kanyang punyal na pagmamay-ari na para sa kaniya ay isang klase ng sandata na maituturing niyang may halaga. Lumipas pa nga ang 10 araw na mala-impyerno at mababa sa dalawa niyang kasamahan ang tila ba pagkabalisa habang nakaupo sa tabi ng nilikha nilang tumpok ng apoy. Habang ipinakita din ang higaang gawa sa lumot. Wala din silang ibang pagpipili ang kainin kundi ang mga kabote at lumot na nasa paligid ng nasabing labyrinth. Pinagmamasdan nga nitong si Hana etong si Jin-Hyuk na maimbing na natutulog sa isang tabi. Iniisip nga nitong babae ang mga nangyayari sa kanila katulad na lamang ng patuloy na paghabol nitong Minotaur, gayon din ang walang tigil na pagbabago-bago ng labyrinth at pati na rin ang ating pangunahing karakter na tila ba nag-e-enjoy lamang sa klase ng ganitong mga gawain mga master. Doon nga rin ay ipinakita sa atin na palihim palang nagla-live etong si Hana habang binabasa ang mga komento ng mga taong nanonood dito. Nagtanong nga siya sa kanila kung mayroon nga daw bang sino man ang nakakakilala sa katauhan mayroon itong nasabing binata. Subalit wala maski isa sa kanila ang nakapagbigay sa kaniya ng sapat na impormasyon upang makilala etong si Jin-Hyuk. Labis na nga itong ikinadismaya habang natanong nga rin niya kung nailahad na nga raw ba ng mga ito ang tungkol sa kanyang sitwasyon para dito sa kaniyang nakatatandang kapatid na lalaki. Nakasalukuyang miyembro nga ng tinatawag na Ravens Guild. Sinagot naman siya ng isa sa mga ito na alam na nila ang kasalukuyang sitwasyon nitong dalaga, subalit tinatayang magtatagal pa ng halos 3 linggo bago sila makarating sa kinaroroonan niya, na talagang dumurog sa pag-asa nitong si Hana na agarang makalabas na sa nasabing impyerno. Malungkot nga niyang isinaad ang nasabing impormasyon dito sa kaniyang kasamang lalaki, kasabay na kaniyang nawikang kaniyang pinag-iisipan nga raw na paslangin etong si Jin-Hyuk at manatili sa kanilang unang naging lokasyon hanggang sa dumating ang kaniyang kuya at tuluyan silang makaligtas. Madali nga raw sabihin iyon, subalit ang talagang problema ay kung papaano nila mapapaslang etong nasabing pangunahing karakter. Agaran namang kumuha itong nasabing lalaki ng isang piraso ng tipak na bato at nawikang ito na nga raw ang tamang pagkakataon at tiyak namang kapag tinamaan nito ng maluba ang kanyang ulo ay siguradong mapapaslang na etong si Jin-Hyuk. Subalit bago pa man niya iyon maisagawa ay agaran naman siyang pinahinto at pinigilan nitong si Hana. Paliwanag nga nitong babae na lubang napakabilis ng reaction time mayroon etong binata kung kaya't kahit palihim pa nila itong isagawa ay tiyak na kaniya itong madarama at hindi nila magagawang manalo laban sa kaniya sa isang direktang komprontasyon. Kung kaya't natanong siya nitong lalaki kung ano ang dapat nilang isagawa sapagkat hindi na nga daw nila magagawa pang tumagal sa ganitong klase ng impyerno. Sa mga oras na iyon ay inilabas nitong si Hana ang isang item na ibinigay sa kaniya ng kanyang kuya bilang isang proteksyon. Ito nga daw ay isang tibo ng nakakalasong higanteng Zunichi Wasp na kayang tunawin ang 100 trolls sa pamamagitan nga lamang ng isang patak. Ito nga raw ang kanilang gagamitin upang tuluyan ng magpaalam sa mundong ito etong si Jin-Hyuk nang sila ay mailigtas na ang mga sarili mula sa kapahamakan. Sa sumunod na araw ay makikita natin ang dismayadong pagmumukha nitong binata mula sa kaniyang nasisilayang pagkain na puro kabote at lumot, gayon din ang mga chopstick na yari sa mga buto ng daga na maihahalin tulad pa nga niya sa paggagawa nga raw ng isang survival video. Sinagot naman siya nitong si Hana na ano pa nga ba ang kanyang aasahan. Kung nais nga raw nitong binata na kumain ng ibang putahe ay mangaso siya sa loob ng labyrinth. Huwag nga daw siya maging choosy pa pagdating sa pagkain na ikinainis namang marinig nitong si Jin-Hyuk. Kung kaya't nakiusap na lamang siya sa dalawa na bigyan siya ng tubig, gayon din dagdagan pa ang kabote na kaniyang makakain. Nakapaagarang sinunod naman ng mga ito. Bagyang nagtaka nga itong kasamang lalaki ni Hana sapagkat nais pa nito di umano na kumain ng nakakasawang kabote habang naiinis naman etong dalaga buwat sa kung bakit nila kinakailangang pagsilbihan ang barumbadong kagaya niya. Silang dalawa ay pinagmamasdan nga etong si Jin-Hyuk habang inunguya at kinakain ang kabuting kanilang ibinigay sa kaniya habang mababakas ang masamang intensyon sa kanilang mga mata. Subalit ilang segundo pa nga ang lumipas ay ating makikita na itong lalaking kasama ni Hana ay nabitiwan ang kaniyang pagkain at nagsimulang sumuka ng itim na likido, gayon din makikitang nahihirapang huminga. Tuluyan nga itong bumagsak sa lapag habang tila ba binabalot ng itim na usok ang buong katawan. Ayon pa nga kay Jin-Hyuk na hangal nga daw talaga silang dalawa sapagkat sa tingin daw ba nitong babae nakakain siya ng mga pagkain ibinigay sa kaniya ng mga ito. Alam nga daw niyang may mali sa mga nangyayari
kung kaya't inutusan niya itong dalawa na abutan siya ng tubig, gayon din kumuha ng pagkain upang sila ay mapalingon at magawa niyang pagpalitin ang pagkain kanilang hawak. Saad pa nga nitong binata na alam naman daw nila na bawal ang palihim na pagla-live habang hindi naman kinakalaban ang isang boss level type monster, habang kasabay na gumawa ng isang report sa system. Mariin nga nitong pinabulaanan ni Hana sapagkat wala daw siyang anumang pruweba hinggil sa paratang na iyon. Subalit wala namang paki sa kanya etong si Jinhyuk sapagkat nararapat lamang bigyan ng karampatang kaparusahan ang ganong klase ng aksyon. At kahit hindi pa nga raw aminin nitong dalaga ay halata naman sa ekspresyon ng kanyang pagmumuka at sinambit pa nga ang mga katagang. Nakakadismaya nga daw etong si Hana kasabay sa pagbindot ng report button sa system mga master. Agara namang umaksyon ang system mula sa nasabing ulat at binigyan ng karampatang kaparusahan etong si Hana, gayon din ang kaniyang mga tagapagsubaybay na pinagbawalang manood sa kanyang mga video sa loob ng isang buwan at banta pa nga nitong system na oras na ulitin pa nitong dalaga ang naturang palihim na pagla-live ay tuluyan ng mawawalan ng karapatan ang mga nasabing individual na muling manood sa kanyang mga video na labis na ikinabahala nitong si Hana. Maya-maya pa ay kanila nang narinig ang mga yabag nitong Minator na hinahanap ang kanilang kasalukuyang kinaroroonan. Pagkakita nga nito sa kanila ay agaran itong nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw at kapwa nagmamadaling tinatahak ang direksyon nitong binata. Mabilis namang tumago etong si Hana sa likurang bahagi ni Jinhyuk at nagtanong pa nga kung saan daw ba siya nararapat na tumungo at magtago sa kasalukuyan. Ngunit sinagot naman siya nitong pangunahing karakter na tunay nga raw na wala talagang anumang libag ng kahihiyan na nararamdaman etong si Hana sapagkat kani-kanina nga lamang ay ninais ng mga ito na paslangin siya. Pagkatapos ay kaniyang naalala ang kondisyon na kaniyang kinakailangan upang makopya ang abilidad na mayroon itong tinataglay, na kung saan ay naabot na nga niya ang kinakailangang oras para sa naturang bagay at tuluyan na niyang nakopya ang skill na tinatawag na komunyon. Kasunod nito ay diretsahang nawika nga nitong si Jinhyuk na wala na siyang pakinabang pa para sa kaniya sa kasalukuyan. Kaya tulad ng isang batang wala ng pagpipilian pa, ay nagbanta na lamang itong si Hana na kaniyang pagsisisihan ang nasabing bagay sapagkat ang kaniyang kuyang araw ay miyembro ng tinatawag na Raven's Guild. Ngunit kapa doon ay nagpakawala na nga sa kanilang direksyon ang nasabing Minator ng isang pag-atake na nagpatalsik sa dalaga patungo sa isang sulok. Nawika pa nga nitong si Jinhyuk na tiyakin nga daw nitong si Hana na makikita niya doon ang pagkilos na kanyang isasagawa upang kaniya di umano'y mapagtanto at mapagnilayan kung sino nga ba sa kanila nitong hangal na guild na kanyang pinagmamalaki ang mas dapat niyang katakutan. Mabilis nga siyang nagpakawala ng isang pag-atake gamit ang kanyang punyal sa bahaging batok nitong nasabing Minator. Ngunit kaniya nga rin ditong napagtanto na hindi ganun kalalim at kalala ang pinsalang kanyang nagawang maidulot, subalit pagkaganoon man ay positibo pa rin ang kanyang kaisipan sapagkat aniya ay nagagawa na niya sa ngayong paliitin ang puwang ng lakas mayroon siya at ang naturang halimaw mga master. Alam nga daw niya sa kaniyang sarili na hindi niya magagawang paslangin ang nasabing Minator kung kaya't kaniya na lamang daw itong pahihirapan sa parang alam niyang magiging epektibo. Ginamit nga niya ang fire magic na kaniyang kinopya, gayon din kasunod na nagdulot ng pinsala gamit ang punyal sa binting bahagi nitong halimaw na tuluyang nagpaluhod dito sa lapag. Ayon pa nga sa binata na huwag nga raw sanang patigasin pa nitong nasabing Minator ang kaniyang katawan sapagkat hindi magiging masarap ang lasa ng kaniyang karne. Batid pa nga nitong si Jinhyuk na malapit na ang oras na kung saan ay gagamitin na nitong nasabing halimaw ang kanyang itinatagong panghuling baraha. At iyon nga ay ang tinatawag na Berserk Mode na inactivate na nito sa kasalukuyan. Ipinakitang mas lumaki nga ang pangangatawan ng nasabing Minator at mababakas dito ang pag-angat ng lakas nitong tinataglay. Gayon din, nagbunsod para dito kay Jinhyuk na mas lalo pang maging seryoso na sa pakikipaglaban. Habang eto namang si Hana ay takot na nanonood lamang sa isang tabi. Kasabay nga rin niyang inactivate ang skill na tinatawag na Explosion na nagbibigay ng karagdagang 30% ng lakas na magagamit sa loob ng 5 minuto nitong nasabing halimaw at kapwa nabibigyan din ng abilidad na magawang makapagsalita sa lingwahe ng mga tao. Galit niyang nasambit nitong Minator na kaniyang araw pagpipira-pirasuhin ang katawan nitong si Jinhyuk at ikakalat ang kaniyang labi sa iba't ibang bahagi ng dungeon nang sa gayon nga raw ay hindi na muling magawa pa nitong binata na bumalik sa loob nitong labyrinth. Samantalang kapa doon ay napuna rin nitong si Jinhyuk na mas naging bihasa na siya sa pagkontrol at paggamit ng kaniyang manang tinataglay sa kasalukuyan. Kaniya nga ditong isinaad na simulan ng araw nila ang kanilang labanan
habang ayon naman sa nasabing halimaw ay sisiguraduhin niyang tatalunin niya at papaslangin etong si Jinyuk. Kasunod nito ay naging mainit nga ang mga palitan ng kanilang matatalim na pag-atake kontra sa isa't isa at walang sino man ang nais na magbigay ng kalamangan. Napahanga naman etong si Hana sa kasalukuyang isinasagawa ng nasabing binata sapagkat hindi na nga raw ito umiiwas pa, bagkus nakikipagsabayan na laban sa halimaw. Isa nga daw itong boss level type monster na nagtataglay ng skill na level 10 at kahit nga raw magtulong-tulong pa ang lahat ng mga miyembro ng Ravens Guild ay malamang na hindi nila ito matatalo. Subalit kakaiba nga raw itong baliw na binata na kasalukuyang nakangiti pang nakikipaglaban para dito sa Minotaur. Payag pa nga nitong si Jinyuk na tila daw huminto na ang oras para sa kaniya. Muli nga niya ditong naalala ang lahat ng kaniyang mga kabiguan sa nakaraan pagdating sa paglalaro ng nasabing virtual reality game. Subalit iba na nga raw sa ngayon sapagkat naging mas madali na para sa kaniya ngayong ito ay totoo na sa kaniyang harapan mga master. Nagpatuloy nga ang kanilang mainit na sagupaan habang kasabay na kapwa tumataas din ang puwang sa pagitan ng kanilang antas ng abilidad na isinasaad sa kaniya ng system. Ginamit pa nga nitong si Jinyuk ang mga piraso ng mga natipak na bahagi ng labyrinth upang ikubli ang kanyang lokasyon at kasabay na mabilis na nagdulot ng pinsala sa katawan nitong galit na Minotaur. Ayon pa nga dito ay nagpapanggap lamang daw itong binata na isang malakas na individual at tanging mga mamunting galos lamang ang naidudulot niya laban sa kaniya habang kasabay na magpapakawala ng kanyang napakalakas na suntok. Bagya naman ditong napahinto sa pagkilos etong binata habang kanyang napuna na hindi na gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan etong Minotaur. Napagtanto nitong binata na tapos na ang 5 minutong palugit para gamitin nitong nasabing halimaw ang kanyang espesyal na skill na labis namang itong hindi nagugustuhan. Totoo nga raw na mas lalo pang lumalakas ang isang karakter oras na ginamit ang nasabing skill. Subalit pagkatapos nga lamang ng itinakdang minuto ay dadanas naman siya ng kaparusahan o ng penalty hinggil sa kanyang aksyong isinagawa na magbabawal sa kanyang kumilos sa loob ng isang buong araw. Masaya nga itong si Jinyuk sapagkat nagawa na niyang makakuha ng 57 gap stats points. 20 araw na nga lamang daw ang natitira para sa kanyang gawain, gayon din nakasisiguro nga daw siya na batay sa daloy ng kanilang pagkilos ay matagumpay na maaabot niya ang nasabing target na 100 points. Maya-maya ay lumabas mula sa kanyang lunggang pinagtataguan etong si Hana at nagtanong kung tapos na ang lahat. Sinagot naman siya nitong si Jinyuk na pansamantalang hihinto sa loob ng 24 na oras ang nasabing halimaw buwat sa tapos na ang time limit ng kaniyang skill. Kung lilipat daw nga silang muli ng panibagong lokasyon sa loob ng labyrinth ay patuloy pa rin silang hahabulin nitong nasabing Minotaur. At nang sumapit nga ang ika-20 araw ay patuloy pa rin nating makikita etong si Jinyuk na nakikipaglaban sa nasabing halimaw. Gayun din ang pagkolekta niya sa gap stats points at ilang sandali pa nga ay ipinayag na sa kaniya ng system na kaniya nang naabot ang 100 puntos na kaniyang target habang itong Minotaur ay patuloy pa rin siyang inaatake. Subalit madali nga lamang siyang napaintunan nitong binata sa pamamagitan ng isang malakas na sapak sa kanyang baba na matagumpay na nagpatalsik pa nga dito sa halimaw. Lumapit nga siya dito at kasabay niya kanyang tinapakan ng ulong bahagi nitong Minotaur at nag-iwan ng isang maigsing mensahe ng pamamaalam. Pagkatapos ay kanyang itinoon ang kanyang atensyon para dito sa babaeng si Hana na bagyang nangangamba sa klase ng titig at ngiti mayroon siya sa kasalukuyan. Ipinahayag nga nitong si Jinyuk na ngayon nga raw ay magsisimula na siyang mag-recruit ng mga intern sa kanyang itatayong kumpanya na bagyang ikinabigla nitong dalaga. Bagya naman na hindi nagustuhan nitong binata ang naging reaksyon nitong babae at nawikang hindi ba't siya ang klase ng tao na maraming ambisyon sa buhay? Kung kaya't bakit parang hindi nga raw siya interesado sa bagay na iyon. Nakuha naman nitong dalaga ang pinupunto nitong si Jinyuk at dahil na rin sa takot, kung kaya't agaran siyang nagpayag na interesado siya sa bagay na iyon. Muling nagtanong itong ating pangunahing karakter kung ano ang kanyang maibibigay na suporta at magiging kanyang pakinabang sa kanyang itatatag na kumpanya sa inaharap. Sinagot naman siya nitong babae na kanyang gagamitin ang kanyang unique skill na tinataglay para sa mga darating na operasyon ng kanyang kumpanya sa inaharap at nangako dito kay Jinyuk na hindi niya siya pagtataksilan. Subalit mariing sinambit naman itong binata na talagang nadidismaya siya dito sa batang babae at kasabay na isinaad ng unang aplikante para sa kanyang itatayong kumpanya na tinawag nga niyang Gowin Company ay hindi nakapasa. Alam nga nitong si Hana na nangangahulugan iyon na pababayaan siya ng binata at iiwan sa loob ng labyrinth hanggang sa siya ay mamatay. Kung kaya't inalok na lamang niyang muli ng isang item
na tinatawag na Braham's Ring etong si Jin-Hyuk, tanging kaawaan lamang siya at iligtas na nakuha nga raw ng kaniyang kuya mula sa pakikipagkalakalan kapalit ng tinatawag na Korean ginseng. Nabigla naman etong si Jin-Hyuk sa kanyang napag-alaman sapagkat ang nasabing item ay isa sa mga lubang napakagandang makuha mula sa unang palapag ng Tower of Trials. Nagagawa nga raw nitong nasabing singsing na magkaloob ng karagdagang bilis, mana resistance at bagyang sugpuin ang mana at kapangyarihang tinataglay ng isang halimaw. Ginamit nga niya ang The Eye of Truth at nakumpirma na totoo ang mga binibitawang kataga ng dalaga. Kung kaya tinanggap na nga niya ito sa kanyang itatayong kumpanya na ikinatuwa namang marinig nitong si Hana sapagkat siya ay ligtas na sa ngayon. Kasabay noon ay ipinaliwanag nga niya ang magiging takbo ng kaniyang itatayong kumpanya na aniya ay wala nga daw pasahod ang mga magiging intern pa lamang at binigyang diin na kahit saan at kahit kailan kapag siya ay tumawag ay dapat nga raw niya itong sagutin at dumating. Sa ngayon nga raw, ang pinaka-importante ay ang paglikha nila ng isang kontrata para sa nasabing bagay na ikinabigla namang mapag-alaman nitong dalaga mga master. Kasunod nito ay ginamit nga niya ang dalawang skill na kaniyang nakopya at kaniyang pinagsama ang mga ito na matagumpay na nakalikha ng tinatawag na Stigma of Soul habang nakangiti ng nakakatakot at ipinahayag na bagya nga raw itong magiging masakit buwat sa init na tinataglay. Naguluhan naman etong si Hana sa kanyang isinasagawa kung kaya't ipinaliwanag nitong si Jin-Hyuk na nagkakamali nga daw siya kung inaakala niyang isang kasulatan ang tinutukoy niyang kontrata at masayang binati itong dalaga sa kaniyang pagiging bagong miyembro ng kanilang itatayong kumpanya na talagang napasigaw na nga lamang dahil sa takot at pahirap ng klase ng tanda ng kontratang inilagay sa kanya mismong pagmumukha. Makaraan nga nito ay matagumpay nang nakalabas ang dalawa sa nasabing labyrinth at talagang mababakas ang kasiyahan sa pagmumukha nitong dalaga. Isinaad pa nga nitong system na ang kanilang naging tagumpay ay mailalagay sa Hall of Fame sa susunod na araw at kapwa silang dalawa ay pinagkalooban ng tig 5,000 piraso ng barya na ikinatuwang mapag-alaman nitong si Hana. Subalit ang kanyang kaligayahan ay agaran ding nawala nung siya ay tinawag nitong si Jin-Hyuk at isinaad na ibigay nga daw sa kaniya nitong dalaga ang lahat ng mga naturang barya. Sa sumatotal nga raw ay mayroon na siyang mahigit 10,000 barya at nakatitiyak siyang walang sinumang manlalaro ang higit sa mayroon siya sa kasalukuyan. Inatasan pa nga niya etong si Hana na pagkalipas nga raw ng 3 araw ay dapat niyang maibigay na ang nasabing singsing na kanilang napagkasunduan. Subalit ayon naman dito ay lubang napakaigsi ng nasabing binigay sa kanyang palugit na hindi nagusto ang marinig nitong binata at ginawa pa nga niya itong 2 araw na lamang. Habang ginagamit ang spell na tanda ng kanilang kasunduan na inilagay sa kanyang pagmumukha. Kung kaya't wala nang pagpipilian pa itong nasabing babae kundi ang pumayag na lamang. Paglabas nga nila sa nasabing tore ay agad na napanood nitong si Jin-Hyuk mula sa isang malaking telebisyon ang tungkol sa pag-uusap nitong 2 reporter hinggil sa tinatawag na Dagon's Guild na magiging di umano'y representative ng bansang Korea. Gayon din ang plano ng nasabing guild na pag-atake sa pinakaboss ng ikatlong palapag pagkalipas ng 1 linggo mga master. Ang Dagon's Guild nga raw ang kinikilalang nasa pinakarurok na pwesto sa lahat ng guild sa Korea. Napakalaki nga raw ng ekspektasyon sa nasabing guild lalo na sa ngayon na dumaranas ng krisis ang iba pang mga bansa katulad ng US at iba pang panig ng daigdig. Ayon pa nga sa pananaw ng isang reporter na mas mabuti pang hindi sila umasa mula sa tulong na maibibigay ng ibang mga bansa, bagkus mas mainam nga raw na matuto silang gumawa ng paraan at magsagawa ng mga nararapat na hakbang sa pagkilos sapagkat sa tingin nga daw niya ay sapat na ang kakayanan ng nasabing guild para isagawa ang nasabing bagay. Bagya namang napaisip etong si Jin-Hyuk sa kanyang mga narinig at nawikang gaano raw kaya kaluba ang magiging pagsisisi nitong nasabing lalaki pag nagkataon. Naunawaan nga raw niyang naiinip na ang mga ito at agarang ninanais na makolekta ang lahat ng mga items na posibleng mapakinabangan sa loob ng tore. Ngunit aniya ay binigyan naman sila ng palugit na 70 araw para i-clear ang unang palapag. Kung kaya't wala nga raw saysay na tahakin nila kaagad ang nasabi ikatlo at maging ang ikalawang palapag. Sapagkat ang bawat pagtaas nga raw ng palapag na kanilang tatahakin ay ganoon din ang level ng mga halimaw na nasa loob nito, gayon din ang mga pinakatumatayong boss. At hindi katulad ng isang ordinaryong laro ay wala na nga raw silang kakayahan pang umulit kapag sila ay nabigo sa pagkakataong ito. Pagkaraang makauwi nga siya at maglinis ng kanyang naiwang apartment ay ninais niyang malaman ang mga naging kaganapan sa loob ng nakalipas na 1 buwan noong siya ay nasa loob ng labyrinth.
Kinakailangan nga raw niyang makakuha ng mga makatotohanang impormasyon buwat sa nagkalat ang mga walang kwenta at pekeng balita sa internet. Kinakailangan nga daw niya ng tunay na impormasyon na magmumula sa mga taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Ilang sandali pa nga ang lumipas at ating makikita ito na nasa loob ng isang shop at kinakausap ang isang individual na nangangalang Lee Taemin na isinasaad na siya ang nagmamay-ari ng pangalan ng karakter na Human B. Gayun din naman, etong isa pang babae na naroroon na nagpakilala nga na siya nga raw si Yu Yunhwa na kapwa nagmamay-ari naman ng karakter na nangangalang Nuclear Fist. Nabigla nga siya sapagkat napakalayo ng kanilang ginawang karakter sa virtual reality game kumpara sa kanilang tunay na pagkatao. Saad pa nga nitong si Jin-Hyuk na ang mga itong araw ay ang kaniyang mga dating kasama na sa paglalaro ng Tower of Trials sa mga nagdaang taon at hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan at pagkakataon sila magkikita-kita. Sa mga oras ding iyon ay ginamit nga nitong si Jin-Hyuk ang kanyang skill na Eye of Truth at nakumpirma na nagsasaad ng katotohanan etong si Lee Taemin. Nagtataglay nga ito ng unique skill na tinatawag na Machine Monarch, habang eto namang si Yu Yunhwa ay may unique skill na pwedeng ipantapat sa mga melee combat. Tiyak nga daw na magkasama itong nagsasagawa ng paglalaro sapagkat napakalapit ng kanilang level at stats na tinataglay sa kasalukuyan. Katulad nga raw ito ng kanilang pakikipaglaro sa isa't isa sa nakaraan. Pagkatapos ay ipinakilala rin niya ang kanyang sarili na siya ay si Kang Jin-Hyuk. Gayon din ang pangalan niya sa laro na labis ng ikinahihiya at pinagsisisihan kung bakit iyon ang kanyang naisipang pangalan sa kanyang karakter 11 taon na ang nakakaraan. Inilahad nga rin nitong si Jin-Hyuk ang kanyang dating trabaho na pagiging isang streamer. Masayang nagkwekwentuhan ang mga ito at ayon pa kay Lee Taemin na huwag nga raw maging masyadong formal sa kanila etong si Jin-Hyuk at makipag-usap na lamang ng komportable. Napaka-sociable nga nitong dalawa at marahil literal lamang siyang napagod sa pakikipag-ugnayan sa mga individual na nagnanais siyang gamitin at makipag-ugnayan sa kanyang mga master. Sa naging daloy nga ng kaniyang pakikipag-ugnayan sa dalawa ay kaniyang napag-alaman ang ilang mga importanteng bagay at pangyayari katulad na lamang ng pagkilos ng iba't ibang mga guild sa iba't ibang panig ng daigdig, ang mga trending na kaganapan sa Tower of Trials community at maging ang isang lihim na organisasyon na nangkikidnap at nangungolekta ng mga barya. Natanong pa nga siya nitong si Lee Taemin kung nakakuha na raw ba siya ng isang partikular na pagsusulit matapos na mawala siya ng isang buwan, na labis niyang di naunawaan. Kung kaya't habang sila ay nasa biyahe patungo sa nasabing partikular na lugar na isinasagawa ang pagsusulit, ay pinaliwanag sa kaniya nitong si Yu Yunhwa at Lee Taemin na noong unang beses na nagbukas ang palapag para sa mga manlalaro ng Tower of Trials ay lubang napakarami at hindi mabilang ang mga individual na nagnanais na pumasok dito. Subalit pagdating nga daw sa ikalawang bahagi ng palapag ay dumami at napakalaki talaga ang naging bilang ng mga individual na napapaslang at nasasangkot sa aksidente. Kung kaya't maliban sa mga individual na nakapasa sa nasabing pagsusulit, ang tanging pinapayagan lamang ng Korean Awakened Association na magpatuloy na umakyat pa sa ibang palapag. Ipinakita nga sa kaniya nitong si Yu Yunhwa ang marka na tanda na siya ay tapos na sa naturang pagsusulit. Bagyang pinuri naman nitong si Jin-Hyuk ang naging aksyon nitong si Chairman Hang Sang-jin na isang epektibong pamamaraan upang mabawasan ang bilang ng mga individual na magsasakripisyo ng buhay, gayon din makahanap ng lihim na pamamaraan upang mag-recruit ng mga individual na may talento. At buhat nga raw sa nasabing asosasyon ay likha mula sa naturang system ng Tower of Trials kung kaya't napagpasya niyang gagamitin niya ito sa paraan na kaniyang nanaisin. Ilang saglit pa nga at narating na nila ang nasabing partikular na lokasyon at buhat nga rin daw sa pagdagsa ng napakaraming bilang ng mga nagtataglay ng abilidad na maging isang manlalaro ay nagsimula na silang iranggo at ang mga manlalaro na makakakuha ng ranggo na mas mababa pa sa F+ ay hindi na pinapayagan pa na pumasok sa mga susunod na palapag. Subalit kung ikaw nga daw ay papalarin ay malamang makakatanggap ka ng sandamakmak na benepisyo at alok mula sa iba't ibang pinakakilalang guild ng kanilang bansa. Kung kaya't sa sumatotal nga raw ay mayroong 3 kategorya ng mga individual ang matatagpuan sa loob ng nasabing gusali. At ang mga ito ay ang mga taong naghahangad na magkaroon ng magandang ranggo mula sa pagsusulit. Ang ikalawa ay ang mga taong nagbibigay ng pagkakataon na makuha ng mga nasabing manlalaro ang kanilang pinapangarap. At ang ikatlo naman ay para dito sa mga kilalang personalidad na nagnanais na ipahayag ang kanilang kwalifikasyon sa buong mundo. Labis na ikinabigla ng mga ito noong kanilang makita ang pagdating nitong si Hana at ng kuya nitong si Hajin na mga kilalang miyembro ng Crow Guild. Subalit hindi lamang sila ang naroroon sapagkat mula sa kanilang likurang bahagi
ay nagpakita din ang isang maskuladong individual na nangangalang Kim na nagmula naman sa Abbey Guild. Bagya nga itong naiinis buhat sa kaniyang senaryong nasasaksiyan at wala nga daw silang oras para sa ganitong klase ng mga bagay. At maging ang mga reporter nga raw ay naghihintay din sa kanila kaya't hindi siya maaaring magtagal pa ng mahigit 1 oras sa loob nito. Pinagsabihan nga niya itong dalawang magkapatid na malamang ay sila nga daw ang may pakana ng lahat. Kung kaya't alam na rin daw nila kung ano ang mangyayari, oras na hindi niya nagawa ang mga bagay sa takdang oras na labis namang ikinabahala nitong sinahana na marinig mga master. Nagsimula na ngang kumilos ang kanilang mga alalay upang magbigay ng daan sa kanila hanggang sa makikita natin na patungo na ang mga ito sa direksyong kinaroroonan ni na Jin-Hyuk. Pinagsabihan nga siya ng isa sa mga ito na tumabi sa kanilang daraanan, subalit wala namang paki sa kaniya itong binata at nawika naghihintay nga rin daw siya sa kanilang pagkakataon para sa naturang ebalwasyon. Ang kanyang pag-retaliate ay hindi naman nagustuhan nitong si Hajin na agaran siyang kinumpronta at nawikang nagkakamali nga daw siya ng kaniyang ginagawa. Subalit hindi pa huli ang lahat para iwasan ito habang kalmado pa siya. Patuloy namang walang paki sa kanyang mga binibitawang kataga etong si Jin-Hyuk na mas minabuting gamitin na lamang ang kanyang Eye of Truth at doon na pag-alaman ang kanyang buong pangalan gayon din ang mga unique skill na kaniyang tinataglay. Hindi nga maunawaan itong si Hajin kung bakit ganoon na lamang ang pagkakatitig sa kaniya nitong binata at walang kaidi-idiya sa kung ano nga ba ang kanyang aksyong isinasagawa. Habang inilahad naman sa binata ng system ang mga kinakailangan upang kanyang makopya ang alinman sa mga unique skill na mayroon itong nasabing individual. At iyon nga raw ay kung magagawa niyang isagad ang puot na nadarama nitong si Hajin patungo sa kaniya. Nagpatuloy nga itong nasabing individual sa pagmamaliit dito sa binata hanggang sa napuna na rin siya nitong babaeng si Hana at dooy kaniyang napagtanto kung sino nga ba ang individual na kinukumpronta ng kaniyang kuya na labis na nagbigay sa kaniya ng matinding pagkailakbot. Habang isinasaad pa nga nitong si Hajin na lubang may tama sa kokote itong lalaking kanyang kaharap hanggang sa bigla na lamang kinapitan nitong ating pangunahing karakter ang kanyang hintuturo at kasabay na daglian itong binali sa mga oras na iyon. At matapos ang nasabing kakatwang pangyayari ay doon din po pansamantalang nagtatapos ang chapter 12 to 15 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Maraming salamat po mga master sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa susunod po nating video.